Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat kwento ng buhay at pag-ibig. Sabi nila, napakadali raw humusga na sa isang tingin lang, sa isang sulyap sa pananamit at itsura, ay kaya na nating sukatin ang halaga ng isang tao. Pero paano kung ang mga mata ay nagkakamali? Paano kung ang tunay na dangal at yaman ay nagtatago sa pinakasimpleng anyo, naghihintay lamang na matuklasan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lola Gunita. Ang umaga sa distrito ng Silangan ay may sariling tunog, isang kumpas ng mga katagang nagmamadali at mga pangarap na hinahabol. Ang bawat kalansing ng mga sapatos na balat sa makintab na sahig ay parang nota sa isang engranding simponya ng kapangyarihan. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin mula sa mga gusaling salamin. Lumilikha ng isang mundong tila para lamang sa mga piling tao. Sa gitna ng lahat ng ito, sa sementadong pasilyo patungo sa naglalakihang pinto ng Bangkong Hiraya, isang pares ng lumang tsinelas na plastik ang mabagal na humahakbang. Bawat tapak ay halos hindi marinig, tila nahihiyang umistorbo sa perpektong ritmo ng lugar. Ang may-ari ng mga tsinelas ay si Lola Gunita Makisig. Ang kanyang bestidang bulaklakin ay kupas na. Ang kulay na dating masigla ay matagal nang isinuko sa paulit-ulit na paglaba. Sa kanyang mga braso, yakap niya ang isang lumang bayong na tela na sa loob ay naglalaman lamang ng ilang piraso ng papel at isang makapal, itim na kwaderno. Para siyang isang dampi ng lumang panahon sa isang modernong larawan, isang maliit na notang wala sa tono. Naramdaman ni Lola Gunita ang paghaplos ng malamig na hangin mula sa automatikong pinto ng bangko. Doon, nakatayo si Mang Diwa, ang matandang gwardiya. Ang mga mata nito, na sanay ng sumuri sa bawat taong pumapasok, ay napako sa kanya. Ngunit sa halip na pagdududa, may bakas ng awa at pag-aalala sa mga ito. Isang bahagyang tango ang ibinigay ni Mang Diwa kasabay ng magalang na pagbukas ng pinto. "Tuloy po kayo." "Nay," mahinang bulong nito. Iyon ang una at huling sandali ng init sa loob ng malamig na lugar na yon. Isang maliit na koneksyon ng dalawang kaluluwang kapwa nararamdaman ang bigat ng kanilang mga uniforme. Pagpasok ni Lola Gunita, ang init na yon ay agad na nilamon ng nagyayelong hangin sa loob. Ang sahig na marmol ay napakakintab. Halos masilaw siya sa refleksyon ng mga ilaw mula sa kisame. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at karangyaan. At ang bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay sumisigaw ng pagkutya. Mga matang mapanuri. Mga bulungang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang talim. Mula sa mga kliyenteng nakapila hanggang sa mga empleyadong nasa likod ng kanilang mga mesa, para siyang isang dumi na dumikit sa isang mamahaling damit. Si Marilag Di Mayuga, isa sa mga teller, ay bahagyang kumunot ang noo nang makita si Lola Gunita na pumila sa kanyang linya. Ang kanyang nangiting sinanay para sa mga kliyente ay biglang naglaho. Dahan-dahan siyang sumandal sa katabing teller at bumulong, sapat lang na marinig ng mga nasa malapit. "Baka manghihingi lang ng tulong yan o mamalimos." Hindi umimik si Lola Gunita. Hinigpitan niya lang ang hawak sa kanyang bayong at matiyagang naghintay. Ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumusok sa kanyang balat, ngunit walang bahid ng sakit na gumuhit sa kanyang mukha. Nang sa wakas ay pagkakataon na niya, dahan-dahan siyang lumapit sa counter. "Magandang umaga." "Ija," magalang niyang bati. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Marilag. "Ano pong sa inyo, Nay? Kung manghihingi lang po kayo, wala po kaming binibigay dito." Ang bawat salita ay pinalamig ng kawalang gana. Umiling si Lola Gunita. "Hindi, Ija. May itatanong lang sana ako tungkol sa isang espesyal na account."
Matagal na. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang tumayo si Marilag, isang kilos na puno ng pagkainip at awtoridad. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenyas sa gwardiyang malapit sa entrada. Bago pa man makalapit si Mang Diwa, isang boses na kalmado, ngunit may bigat ang pumailan lang mula sa opisina sa likuran. "Is there a problem here, Miss Di Mayuga?" Lumabas si Don Soliman Alcacid, ang branch manager. Matipuno ang tindig. Suot ang isang mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay makintab at ang kanyang ngangiti ay perpekto. Isang ngiting pang billboard, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol na kanyang tinatapakan. "Sir Soliman?" Mabilis na sagot ni Marilag na tila nagbago ang postura. "This old woman, she's causing a bit of a disturbance." Lumapit si Don Soliman, hindi kay Marilag, kundi kay Lola Gunita. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, isang mabilis na pagtatasa na puno ng panghuhusga. "Magandang umaga po, Lola," sabi niya. Ang boses ay magalang ngunit walang kabuhay-buhay. "I'm sorry, but we have a certain image to maintain here at Bangkong Hiraya. We value our clients' time and comfort. Perhaps it would be best if you—" Hindi niya tinapos ang pangungusap. Ngumiti lang siya. Isang ngangiting naghihintay na maintindihan ng matanda ang kanyang pinaparating. Walang sigaw, walang paglaban. Tanging dignidad na nababalot ng katahimikan. Parang may pumiga sa dibdib ni Lola Gunita, isang hapdi na hindi maipaliwanag. Pero sa kabila nito, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango. "Pasensya na po sa abala," sabi niya sa isang boses na halos pabulong. Yumuko siya ng bahagya, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa isang uri ng respeto na hindi na kayang ibalik ng mga tao sa kanyang harapan. Lumingon siya at nagsimulang maglakad pabalik sa entrada. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat sulyap mula sa mga tao sa paligid ay parang isang dagok. Nang buksan muli ni Mang Diwa ang pinto para sa kanya, hindi na ito nakatingin sa kanyang mga mata. Nakayuko ito, tila nahihiya sa sarili. Nang sumara ang mabigat na pinto ng salamin, ang ingay ng distrito ng Silangan ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit sa kanyang isipan, mas malakas pa rin ang ugong ng mga salitang naiwan sa loob. "Affecting our bank's image." Baka manghihingi lang yan. Ang mga salita ay parang mga multo, mga hiwang hindi nakikita, ngunit mas malalim pa sa anumang sugat sa balat. Tumayo siya roon, sa gitna ng nagmamadaling mundo. Yakap ang kanyang lumang bayong at naramdaman ang bigat, hindi ng kanyang pagkatao, kundi ng paghuhusga ng isang mundong nakalimot, nang tumingin gamit ang puso. Sa bawat turing itinatayo ng pangarap, may aninong itinatago sa kanyang paanan. At sa bawat mukhang pinakikinis ng ambisyon, may pusong binabalot ng takot. Takot na muling bumalik sa putik na minsan nang iniwanan. Ito ang toring garing ni Marilag. Nang tuluyang mawala sa paningin ang anino ni Lola Gunita sa labas ng pinto, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa loob ng Bangkong Hiraya. Tila lahat ay naghihintay, pinakikiramdaman ang susunod na mangyayari. Humigpit ang pagkakahawak ni Marilag sa dulo ng kanyang mesa. Ang mga kuko niyang perpektong pininturahan ng kulay dugo ay bahagyang bumaon sa kahoy. Naramdaman niya ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho. Hindi niya ito pinansin. Itinuwid niya ang kanyang likod, ipinagpatuloy ang pag-aasikaso sa mga papeles na para bang walang nangyari. Sa kanyang isipan, ginawa lamang niya ang tama. Ginawa niya ang nararapat para sa bangko, para sa kanyang posisyon. Ang mahinang pagklik ng sapatos ni Don Soliman Alcacid sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Huminto ito sa tapat mismo ng kanyang counter. Nag-angat ng tingin si Marilag, handa sa anumang sasabihin nito. Isang matipid ngunit aprobadong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Don Soliman. "Good job handling that situation, Marilag," sabi nito sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa.
You are decisive. That's what we need here. Loyalty and a clear vision for the bank's image. Para itong musika sa pandinig ni Marilag. Ang bawat salita ay parang balsamong humaplos sa kanyang kaba. Ang pagkilala mula sa taong pinakamataasang posisyon sa branch na yon ay isang tagumpay. Salamat po, Sir Soliman. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Sagot niya. Sinisikap na panatilihing profesional ang kanyang tono. May kinuha si Don Soliman sa kanyang wallet. Isang bagong-bagong 1,000 piso. Dahan-dahan niya itong inilapag sa counter ni Marilag. A small loyalty bonus for a job well done. Keep it up! At sa isang tango, tumalikod na ito at bumalik sa kanyang opisina. Iniwan si Marilag na nakatingin sa perang papel. Hindi ang halaga nito ang mahalaga sa kanya, kundi ang simbolo nito. Isa itong patunay, isa itong selyo ng kanyang pag-aari sa mundong ito. Nang mag-isa na lang siya, hindi niya napigilang ngumiti. Pakiramdam niya, nasa tuktok siya ng mundo, nakatayo sa isang toreng garing na walang sinumang makakabuwag. Mula rito, ang mga taong tulad ni Lola Gunita ay maliliit na langgam lamang sa ibaba. Mga aninong, hindi na niya kailangang lingunin pa. Pagdating ng kanyang lunch break, sa halip na sumama sa kanyang mga katrabaho, pinili niyang manatili sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numerong matagal na niyang kabisado. Matapos ang ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello anak, Marilag, ikaw ba yan? Nay, ako po. Sagot ni Marilag. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Tila hinubad ang uniforme ng pagiging strikta. Ay, salamat sa Diyos at tumawag ka. Kumusta ka na riyan sa Maynila? Kumakain ka ba ng tama? Huwag kang magpapagutom, ha? Okay lang po ako, Nay. Maayos po ang lahat. Pagsisinungaling niya. Katatapos lang po naming tulungan ng isang matandang kliyente. Binigyan po namin siya ng tulong pinansyal para sa kanyang mga apo. Narinig niya ang paghanga sa boses ng ina. Napakabuti naman ng trabaho mo anak, tunay ngang nakakatulong ka sa kapwa. Napalunok si Marilag, isang bahagyang kirot ng konsensya ang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Opo, Nay, ganito po talaga dito. Maganda ang buhay. Ikaw ang anghel namin anak. Ang swerte namin sa'yo. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakatitig sa blankong screen ng kanyang telepono. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakakatulong ka sa kapwa. Napailing siya. Hindi nila naiintindihan. Upang makatakas sa buhay na kinagisnan niya, kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang kalimutan ng kahapon. Nagpunta siya sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Pinagmasdan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay ibang-iba na sa gusgusing batang naglalaro sa putika ng kanilang baryo. Makinis ang mukha. Perpekto ang pagkakalagay ng makeup. Mamahalin ang hikaw. Ito siya ngayon. Si Marilag Di Mayuga ng Bangkong Hiraya, hindi na siya ang Marilag na kinukutya dahil sa luma niyang sapatos at nag-iisang uniforme. Hinawakan niya ang malamig na lababo at huminga ng malalim. Hindi na ako babalik doon, bulong niya sa kanyang sarili. Kailanman. Pagbalik niya sa kanyang mesa, isang bagong email ang naghihintay sa kanyang inbox. Galing ito sa head office. Ang subject, Urgent, Unannounced Ethics and Service Integrity Audit from Bangko Sentral ng Pilipinas. Binuksan niya ito. Isang formal na anunsyo tungkol sa isang sorpresang pagbisita mula sa BSP para suriin ang ethical practices ng lahat ng branch sa distrito ng Silangan. Maaring mangyari anumang araw sa loob ng linggong ito. Binasa niya ito nang walang anumang emosyon. Isinara niya ang email at humigop ng kape. Tick procedures, bulong niya sa sarili, kasabay ng isang bahagyang pag-irap. Para sa kanya, isa lang itong checklist na kailangan nilang punan
bago bumalik sa mas mahahalagang bagay, ang kumita ng pera. Wala siyang kamalay-malay na ang bagyong babago sa lahat ay nagsisimula pa lamang magbanta sa abot tanaw. Ang bawat tao ay may dalang tahanan sa loob ng kanyang puso, isang lugar na tahimik kung saan ang mga maskara ay hinuhubad at ang mga sugat ay dahan-dahang ginagamot. At sa tahanang ito, ang tunay na lakas ay muling hinahabi, hindi sa ingay ng galit, kundi sa katahimikan ng isang malinaw na layunin. Ang biyahe pauwi mula sa distrito ng Silangan patungong Barangay Malaya ay parang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Iniwan ni Lola Gunita ang ingay ng mga makinang nagusali at ang malamig na titig ng mga mapanghusga. Sumakay siya sa isang punong diip kung saan ang init ng katabi at ang alinsangan ng hapon ay pamilyar at, sa isang banda, mas totoo. Walang nakapansin sa kanya. Isa lamang siyang matandang babae, pagod mula sa isang mahabang araw sa syudad. Nang bumaba siya sa kanto ng kanilang eskinita, ang sumalubong sa kanya ay ang amoy ng nilulutong pagkain at ang sigawan ng mga batang naglalaro ng tumbang preso. Ngumiti siya. Ito ang mundong alam niya. Isang mundong simple, magulo, ngunit totoo. Ang kanyang inuupahang kwarto ay maliit. Nasa ibaba ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at ang ingay ng mundo sa labas. Dito sa loob, payapa. Ang amoy ng lumang libro at malinis na sahig ang laging sumasalubong sa kanya. Maayos ang lahat ng gamit. Isang maliit na papag sa isang sulok, isang mesang kahoy na may 2 upuan, at isang maliit na altar na may kupas na larawan ng mahal na birhen. Hinubad niya ang kanyang mon na tsinelas at maingat na inilagay sa gilid ng pinto. Ipinatong niya ang kanyang bayong sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kilos ay hindi nagmamadali. Tila isang ritual na paulit-ulit na niyang ginagawa. Umupo siya. Mula sa bayong, kinuha niya ang makapal at itim na kwaderno. Binuklat niya ito sa isang bagong pahina. Kinuha niya ang kanyang lumang bolpe. Sa ilalim ng liwanag ng bombilya, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga letra ay malinaw at matatag. Walang galit, walang pait. Tanging ang malamig na katumpakan ng isang taong nagtatala ng mga katotohanan. Isinulat niya ang petsa at ang eksaktong oras ng kanyang pagpasok sa bangkong hiraya. Isinulat niya ang pangalan ng gwardiya, Mang Diwa Cruz, at ang kabutihang ipinakita nito. Pagkatapos, isinulat niya ang pangalan ni Marilag Di Mayuga. Sa tabi nito, isinulat niya ang bawat salitang binitiwan ng dalaga, mula sa pabulong na pangungutya hanggang sa direktang pagtanggi. Isinulat niya ang pagdating ni Don Soliman Alcacid. Inilarawan niya ang tindig nito, ang pananamit, ang nangiting hindi umabot sa mga mata. Isinulat niya ang eksaktong mga kataga. A certain image to maintain. Bawat detalye, bawat tingin, bawat buntong hininga ng pagkainip, lahat ay maingat niyang itinala. Ang kwadernong iyon, na sa mata ng iba ay basura lamang, ay isang tahimik na saksi, isang aklat ng mga kasalanang hindi nakikita. Nang matapos siya, isinara niya ang kwaderno, na pabuntong hininga siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng kanyang misyon. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na litrato na nakapatong sa kanyang mesa. Isang larawan ng isang lalaking nakangiti. Ang kanyang yumaong asawa, si General Antonio Makisig, isang tapat na lingkod bayan na ibinuwis ang buhay sa serbisyo. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Naalala niya ang laging sinasabi nito sa kanya. Gunita, mahal, wika nito sa kanyang alaala. Ang hustisya, hindi isinisigaw. Ito ay inilalatag ng tahimik hanggang sa wala ng matakbuhan ang katotohanan. Malapit na, mahal, bulong niya sa larawan. Malapit na.
Tumayo siya at nagtungo sa maliit na lutuan para magpakulo ng tubig. Gumawa siya ng isang tasang mainit na salabat. Ang anghang nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang lalamunan. Dala ang tasa, dumungaw siya sa bintana. Pinanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay gintong sinag sa kanilang munting barangay. Ang hustisya ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng mga taong tulad ng kanyang mga kapitbahay. Para sa lahat ng mga nilalang na hinuhusgahan dahil sa kanilang pananamit. Para sa lahat ng mga pusong nasugatan ng mga salitang mas matalim pa sa punyal. Matapos maubos ang kanyang salabat, kinuha niya ang isang luma at simpleng cellphone mula sa kanyang aparador. Hindi ito smartphone, isang teleponong para lamang sa pagtawag at pag-text. Nag-dial siya ng isang numero. Pagkatapos ng isang ring, isang boses na bata at magalang ang sumagot sa kabilang linya. Yes, ma'am? Ang boses ni Lola Gunita ay biglang nagbago. Nawala ang pagiging mahinahon at marupok. Ang pumalit dito ay isang tinig na puno ng awtoridad at katiyakan. The initial assessment is complete. The subject is worse than we anticipated. Proceed with phase 2. I want the official notice sent to all branches in the district first thing tomorrow morning. Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Understood, ma'am. The teams are on standby. We are ready. Isang bahagyang nanangiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Gunita. Isang nangiting hindi nakita ng sinuman sa bangkong hiraya. Good, sabi niya. Bago ibaba ang tawag, ang lalaki sa kabilang linya ay tumayo at lumapit sa kanyang superior. Sir, tumawag na po siya. Anong sabi ng Inspector General? Tanong ng hepe. Sabi po niya, handa na po ang lahat. Mula sa tuktok ng isang tore, ang lahat sa ibaba ay nagmumukhang maliit at walang halaga. Ang mga tao ay nagiging mga langgam lamang. Ang kanilang mga problema ay nagiging alikabok. Ngunit madalas, ang hindi nakikita mula sa itaas ay ang unti-unting pagbuo ng isang unos. Isang bagyong may kakayahang gumuho kahit sa pinakamatibay na tore. Nakatayo si Don Soliman Alcacid sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina. Mula sa ika-30 palapag, ang distrito ng Silangan ay isang malawak na diorama sa kanyang paanan. Ang mga sasakyan ay parang mga laruan. Ang mga tao ay mga tuldok na abala sa kanilang mga mumunting buhay. Dito sa itaas, siya ang hari. Siya ang may kontrol. Isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan ang pinakawalan niya. Ang insidente kaninang umaga, kasama ang matandang pulubi, ay isa lamang maliit na aberya. Isang gusot na agad niyang pinlansya. Si Marilag, sa kabila ng pagiging bago, ay mabilis matuto. Alam niya kung kanino dapat maging matapat. Bumalik siya sa kanyang malaking mesa na gawa sa kahoy ng nara. Ang bawat bagay dito ay sumasalamin sa kanyang tagumpay. Ang mamahaling pluma, ang leather-bound na planner, ang pinakabagong modelo ng computer. Isang tunog ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni, isang bagong email. Nakita niya ang pulang urgent na bandera sa tabi ng subject line. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito. From BSP Head Office, Subject, Urgent, Unannounced Ethics and Service Integrity Audit. Habang binabasa niya ang mga salita, isang bahagyang inis ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang audit? Isang sorpresang audit? Anong kalokohan ito? Isa itong pag-aaksaya ng oras. Isa itong sagabal sa tunay na trabaho. Ang pagpapalago ng pera. Ngunit sa labas, walang nagbago sa kanyang mukha. Kalmado pa rin. May control. Iyon ang sikreto ng kapangyarihan. Pinindot niya ang intercom. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Walang bahid ng anumang pag-aalala. Mona, call for an emergency meeting. All managers and supervisors. My conference room, 5 minutes. Yes, Sir Soliman. Mabilis na sagot ng kanyang sekretarya.
Sa loob ng 5 minuto, ang conference room ay puno na ng mga taong kinakabahan. Tumayo si Don Soliman sa harapan. Ang kanyang presensya ay sapat na para patahimikin ang buong silid. "Good morning," panimula niya. "I called you all here because we received a notice from the BSP. They will be conducting a surprise audit this week." Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng ilan. Ang iba'y nagkatinginan. "Now, there is no need to panic." Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat. "This is a mere formality, a routine check. However, I want everything to be perfect. Our brand, the Hiraya brand, is built on excellence and I expect nothing less from all of you." Naglakad siya sa paligid ng mesa, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa bawat isa. "I want all records cleaned up, all client feedback reports organized." Marilag, tawag niya, at lahat ay napalingon sa dalaga. "I was impressed with how you handled the situation this morning. That is the kind of service integrity I want to see. We protect the bank's image at all costs." Tumango si Marilag, ang kanyang mukha ay namula sa papuri. "Focus on our VIP clients." Utos ni Don Soliman sa lahat. "Make sure their experiences are flawless. As for the minor complaints from smaller clients, make sure they are properly filed away. We don't want the auditors to be bothered by trivial matters." Ang kanyang mensahe ay malinaw. Itago ang anumang hindi maganda. Our jobs, our bonuses, our reputation, they all depend on this. Let's show them what Bangkong Hiraya is all about. Understood? "Yes, sir!" Sabay-sabay na sagot ng mga ito. "Good. Now, get back to work." Matapos ang pulong, bumalik si Don Soliman sa kanyang opisina. Panatag na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Umupo siya at kinuha ang isang folder na may markang "Client Complaints." Binuklat niya ito. Puro mga reklamo mula sa mga maliliit na depositor, matagal na pila, hindi magandang serbisyo, mga malabong patakaran. Kinuha niya ang buong folder. Dahan-dahan, piraso-piraso, pinunit niya ang bawat pahina. Ang tunog ng napupunit na papel ang tanging maririnig sa kanyang tahimik na opisina. Pagkatapos, itinapon niya ang mga piraso sa kanyang personal na paper shredder. Habang pinapanood niya ang paglaho ng mga reklamo, muli siyang tumingin sa bintana. Ang hari, sa kanyang tore, ay nililinis ang kanyang kaharian. Maya-maya pa, tumunog muli ang intercom. "Sir Soliman," sabi ng kanyang sekretarya, "the BSP audit team is here." Tumayo siya, inayos ang kanyang kurbata. Isang nangiting profesional ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Oras na para sa isang pagtatanghal, lumabas siya ng kanyang opisina upang salubungin ang mga bisita. Ang inaasahan niyang isang grupo ng mga matatandang burokrata ay isa palang maliit na team na pinamumunuan ng isang babaeng mukhang bata pa. Matikas ito sa kanyang suot na business attire, matalim ang mga mata, at may dalang isang aura ng katalinuhan. "Good morning, I'm Don Soliman Alcacid, branch manager." Bati niya, inilahad ang kanyang kamay. "Dana Reyes, lead auditor." Sagot ng babae, ang pakikipagkamay ay matatag at tiyak. "We appreciate you accommodating us on such short notice." "Of course, Bangkong Hiraya is an open book." Pagsisinungaling ni Don Soliman. "My team is ready to assist you. Please, let me show you to the conference room we've prepared." Habang naglalakad sila, nagtanong si Don Soliman, "So it's just your team today, Miss Reyes?" Huminto ang babae at lumingon sa kanya. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi nito, isang nangiting hindi mabasa ni Don Soliman. "Ang aming Inspector General po ay susunod na lamang," sabi nito sa formal na Tagalog. May ilang personal na kailangan lang siyang tingnan muna. Napatango na lang si Don Soliman kahit na may bahagyang pagtataka. "Inspector General, ang pinakamataas na pinuno ng Audit Division? At ano ang personal na kailangan nitong tingnan?" Iwinaksin niya ang tanong sa kanyang isipan. Marahil ay isa lamang matandang opisyal
na gustong magpakitang gilas. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang lahat ay nasa ayos. Ang lahat ay kontrolado. Wala siyang kaalam-alam na ang bagyo ay hindi na paparating. Ito ay nasa labas na mismo ng kanyang pinto. Ang bawat pader na itinayo ng kasinungalingan ay gawa sa salamin. Sa unay matibay at makintab, nagbibigay ng ilusyon ng lakas at seguridad. Ngunit naghihintay lamang ito ng isang bato, isang katotohanang babasag sa lahat at mag-iiwan lamang ng mga nagkalat na piraso ng panlilinlang. Ang hangin sa loob ng bangkong hiraya ay mabigat at siksik sa tensyon. Ang dating abalang espasyo ay naging isang silid-aklatan kung saan ang bawat galaw ay sinusukat at ang bawat salita ay pinag-aaralan. Ang audit team ni Dana Reyes ay kumikilos ng may tahimik na kahusayan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Para kay Marilag, ang bawat segundo ay parang isang oras. Nanunuyo ang kanyang lalamunan. Kahit nakatodo ang aircon, pinagpapawisan siya ng malamig. Paulit-ulit niyang inihahanda sa kanyang isipan ang mga sagot sa mga posibleng itanong, mga sagot na sinanay at inaprobahan ni Don Soliman. Miss Di Mayuga, tawag ni Dana, hindi inaalis ang tingin sa hawak na papeles. Base sa inyong logbook, paano ninyo tinutukoy kung sinong kliyente ang nangangailangan ng espesyal na atensyon? Napalunok si Marilag. Lahat po ng kliyente ay mahalaga sa amin, ma'am. Pero syempre po, may mga high priority account holders kami na naiintindihan ko. Putol ni Dana. Ang tanong ko ay, paano ninyo ito tinutukoy? May sinusunod ba kayong protocol? O base lamang ito sa personal na pagtatasa ng empleyado? Ang tanong ay parang isang patibong. Ano man ang isagot niya ay maaring maglagay sa kanya sa alanganin. Mayroon po kaming internal guidelines, ma'am. Sagot niya. Ang boses ay bahagyang tumaas. Sa bawat sagot, pasimple siyang sumusulyap kay Don Soliman na nakaupo sa di kalayuan. Kalmadong nakikipag-usap sa isa pang auditor. Ang kalmadong ngiti nito ay nagsisilbing pampalubag loob sa kanya. Relax, Marilag, sabi niya sa sarili. Proseso lang ito, matatapos din ito. Mukhang maayos naman ang takbo ng lahat. Ang mga dokumentong inihanda nila ay malinis. Ang mga sagot nila ay uniforme. Ang perpektong imahe ng bangkong hiraya ay nananatiling buo. Hanggang sa isang pamilyar na tunog, ang bumasag sa mapanlinlang na katahimikan. Ang mahinang paghuni ng automatikong pinto ng salamin ay umagaw sa atensyon ng lahat. Ang mga auditor ay bahagyang napatigil sa pagsusulat. Ang mga teller ay napahinto sa pagbibilang. Maging si Don Soliman ay natigilan sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Lahat ng mga mata ay napako sa entrada. Sino na namang istorbo ito? Ito ang unang pumasok sa isip ni Marilag na may kasamang inis. Isang babae ang pumasok. Isang matandang babae. Ngunit hindi ito ang gusgusing matanda na pumasok 3 araw na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay nakasuot ng isang simple, ngunit malinis, at plansadong barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga paa ay suot. Ang isang pares ng simpleng itim na sapatos, hindi ang kupas na tsinelas. Wala na ang lumang bayong. Ang dala niya ngayon ay isang leather portfolio lamang. Ngunit ang mukha ay hindi maipagkakaila. Naramdaman ni Marilag ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang paghinga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang babae? Ang matanda. Anong ginagawa niya rito? Hindi ito lumingon kahit saan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon. Naglakad ito ng may dignidad at katiyakan. Ang bawat hakbang ay kalmado, ngunit may bigat. Hindi ito naglakad papunta sa pila ng mga teller. Naglakad ito diretso patungo sa kinaroroonan ng audit team. Bago pa man makapag-react si Don Soliman,
Bago pa man may makapagsalita, ang nangyari ay parang isang eksena sa slow motion. Si Dana Reyes, ang strikta at seryosong lead auditor, ay biglang napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang postura ay puno ng paggalang. Ang lahat ng iba pang miyembro ng BSP team ay napatayo rin, tila sumusunod sa isang hindi nakikitang senyas. Humarap si Dana sa kararating na babae. Bahagya itong yumuko. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas sa loob ng nagyayelong katahimikan ng bangko. Magandang tanghali po, Inspector General. Dalawang salita. Inspector General. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Para itong isang malaking bato na bumagsak sa isang makintab na salamin at sa isang iglap, ang lahat ay nabasag. Naramdaman ni Marilag ang pag-ikot ng kanyang paningin. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Tumingin siya kay Don Soliman at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkawala ng kulay sa perpektong mukha nito. Ang nangiti nito ay natunaw, napalitan ng purong pagkabigla. Ang matandang pulubi, ang babaeng kanyang hinamak, itinaboy, at pinagtawanan sa kanyang isipan, ang Inspector General. Ang dalawang imahe ay marahas na nagbanggaan sa kanyang isipan, at sa pagbagsak ng mga ito, gumuho ang lahat. Ang toreng garing na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap, at siya, si Marilag de Mayuga, ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na piraso nito. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang katawan. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Ang bawat mukha sa paligid niya, mula sa kanyang mga katrabaho hanggang sa mga kliyente, ay nakatingin sa kanya. Ngunit hindi na ito ang mga tingin ng paghanga o inggit na dati niyang inaasam. Ito ay mga tingin ng pagkasuklam, pagkaawa, at paghuhusga. At ang pinakamatinding tingin sa lahat ay nagmumula sa babaeng nakaupo sa gitna ng audit team. Hindi ito galit, hindi ito masama. Mas malala pa roon, ito ay isang tingin ng malalim na pagkadismaya. Isang tingin na tila tumatagos sa lahat ng kanyang mga pader, sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan, at nakikita ang maliit at takot na batang babae sa loob. Ang buong eksena ay tila nagyelo sa oras, isang perpektong larawan ng pagbagsak. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng isang mahinang tunog. Ang tunog ng isang ballpen na bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Marilag, lumilikha ng isang maliit ngunit matunog na kalansing sa makintab na sahig na marmol. Ang tunog na yon, para sa kanya, ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Iyon ang tunog ng kanyang pagtatapos. Ang katotohanan ay parang araw. Gaano man katagal itong takpan ng mga ulap ng kasinungalingan, palagi itong darating sa tamang oras upang sunugin ang lahat ng anino at ilantad ang hubad na realidad. At sa ilalim ng nakakapasong liwanag nito, walang sino mang makapagtatago. Kung ang katahimikan ay may bigat, ang katahimikan sa loob ng bangkong hiraya sa sandaling iyon ay sapat na para durugin ang pinakamatigas na bakal. Ang dalawang salitang binitiwan ni Dana Reyes, Inspector General, ay nanatiling nakalutang sa hangin. Isang sentensyang humatol sa lahat bago pa man magsimula ang paglilitis. Mula sa POV ni Don Soliman, ang mundo ay biglang bumagal. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang babaeng itinuring niyang basura, 3 araw na ang nakalipas, ay tila nag-iba ng anyo. Ang simpleng barong Tagalog ay naging baluti ng kapangyarihan. Ang mga kunot sa mukha nito ay hindi natanda ng kahirapan, kundi mga guhit ng karunungan at karanasan. Ang mga mata nito, na dati tila malungkot at pagod, ngayon ay matalas at mapanuri. Mga matang nakikita ang lahat. Siya si Lola Gunita Makisig, ang babaeng kanyang ipinahiya, ang babaeng kanyang ipinagtabuyan, ang kanilang hukom. Miss Reyes, nagsalita si Lola Gunita. Ang kanyang boses, hindi na pabulong at mahina.
kundi kalmado, malinaw, at may bigat na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bangko. Maari na kayong magpatuloy. Ang atensyon ng lahat ay bumalik kay Lola Gunita. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa isang bakanteng upuan, umupo, at ipinatong ang kanyang leather portfolio sa mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni na Don Soliman at Marilag, ang makapal at itim na kwaderno. Kung hindi ninyo mamasamain, may ilang bagay lang akong gustong linawin, sabi niya, habang binubuklat ang kwaderno. Ang bawat paglipat ng pahina ay parang tunog ng isang orasan ng kamatayan. Noong 12 ng Enero, bandang 9:30 ng umaga, panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga nakasulat. Isang matandang babae ang pumasok sa branch na ito. Nagsimula siyang magsalaysay. Hindi nagtataas ng boses, hindi nagpapakita ng galit. Tanging ang malamig at detalyadong paglalahad ng mga pangyayari. Binanggit niya ang bulong ni Marilag. Binanggit niya ang mga salitang ginamit nito. Binanggit niya ang pagdating ni Don Soliman at isinipin niya ang mga eksaktong salita nito. We have a certain image to maintain. Bawat salita ay parang isang dagok, isang sampal na hindi pisikal ngunit mas masakit. Sir, hindi po totoo yan. Desperadong bulong ni Marilag, ang mukha ay basang-basa na ng luha at pawis. Ngunit walang sino man ang nakikinig sa kanya. Ngayon, Don Soliman Alcacid, pagpapatuloy ni Lola Gunita, sa wakas ay inangat ang kanyang tingin mula sa kwaderno at ipinako ito ng diretso kay Don Soliman. Nais kong itanong, kasama ba sa imahe ng Bangkong Hiraya ang pagtataboy sa mga taong mukhang mahirap? Sinubukang magsalita ni Don Soliman. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang utak, na sanay sa mabilis na pag-iisip at pagkalkula, ay blangko, para siyang nalunod, at ang hangin ay naubos na. Dahil kung ganoon, nagpatuloy si Lola Gunita, mukhang may malaki kayong problema, dahil ang matandang babaeng iyon ay hindi na parito para mamalimos. Naparito siya para magtanong tungkol sa isang napaka-espesyal at napakatagal ng account dito sa inyong bangko. Dito tumayo siya. Ang kanyang presensya ay tila pinuno ang buong silid. Naparito siya para itanong ang status ng Hiraya Legacy Fund. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa isa sa mga matatandang empleyado sa likuran. Si Don Soliman ay napaurong na parabang sinuntok siya sa sikmura. Ang Hiraya Legacy Fund, isang multo mula sa nakaraan, isang alamat sa loob ng bangko. Itinatag ito ng kanyang lolo, ang orihinal na nagtayo ng Bangkong Hiraya, bilang isang pondo para sa mga mahihirap, para sa mga scholarship, tulong medikal, at maliliit na pautang na walang interes. Ngunit para kay Don Soliman, ito ay isang sakit ng ulo, isang proyektong hindi kumikita. Kaya't ilang taon na ang nakalipas, nang siya na ang umupo sa kapangyarihan, dahan-dahan niya itong nilimot. Itinago niya ang mga dokumento. Ipinagbawal niya ang pagbanggit dito. Sa kanyang isipan, ito ay patay na. Ang pondong iyon, sabi ni Lola Gunita, ang kanyang boses ay may bahid na ngayon ng kalungkutan. Ay ang mismong puso at kaluluwa ng bangkong ito. Itinatag ito ng inyong lolo, si Don Ignacio Alcacid, bilang isang pangako na ang Bangkong Hiraya ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi para sa bawat Pilipinong nangangarap, isang pangakong matagal mo nang tinalikuran. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng karera ni Don Soliman. Ang pagtatago ng pondo ay isang malaking paglabag sa mandato ng bangko, isang krimen sa paningin ng BSP. Lumingon si Lola Gunita sa mga naguguluhang empleyado at kliyente. Ang imaheng pinoprotektahan ninyo ay isang kasinungalingan. Ang tunay na imahe ng bangkong ito
ay hindi ang marmol na sahig o ang mga mamahaling kasuotan. Ang tunay na imahe nito ay ang puso ng nagtatag nito, isang pusong matagal nang ipinagkait sa mga taong pinakanangangailangan. Pagkatapos ay muli siyang humarap kay Don Soliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag na parang bato. Ang dangal ng inyong lolo ay hindi itong gusali. Sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanirang bulong. Ang dangal niya ay ang pondong iyon at dinuraan mo ito. Sa huling salitang iyon, si Don Soliman ay tuluyang napaupo sa pinakamalapit na silya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang hari ay bumagsak mula sa kanyang tore. Ang kanyang kaharian ng kasinungalingan ay gumuho at siya ay naiwang nakaupo sa gitna ng mga guho. Binasag ni Lola Gunita ang katahimikan. Hindi niya natiningnan pa si Don Soliman. Ang kanyang atensyon ay ibinaling niya kay Dana Reyes. Reyes? Utos niya sa isang boses na puno ng awtoridad. I-secure ang lahat ng records, lalo na ang mga file na may kinalaman sa Hiraya Legacy Fund. Simulan ninyo ang full-scale investigation. Mr. Alcacid is hereby placed on immediate preventive suspension effective now. Bawat salita ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Don Soliman sa kanyang kinaupuan. Suspendido. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang mantsa sa kanyang perpektong pangalan, isang biyak sa kanyang walang dungis na karera. Pagkatapos, ang mga mata ni Lola Gunita ay dahan-dahang napunta sa isang direksyon, kay Marilag. Nakatayo pa rin si Marilag sa likod ng kanyang counter, nagyayelo sa takot. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Marilag ang pag-akyat ng lahat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang magtago, maglaho, lamunin ng lupa. Ngunit hindi siya makagalaw. Lumapit si Lola Gunita sa kanya. Hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang takot sa puso ni Marilag ay lumaki sa bawat paglapit niya. Inaasahan na niya ang pinakamasama. Ang sigaw, ang sumbat, ang pagpapahayag ng kanyang pagkatanggal sa trabaho sa harap ng lahat. Ngunit nang huminto si Lola Gunita sa harap niya, walang galit sa mukha nito, wala. Sa halip, ang nakita niya ay isang bakas ng kalungkutan, isang uri ng pagod na pag-unawa. Itinaas ni Lola Gunita ang kanyang kamay, napapikit si Marilag, iniisip na sasampalin siya. Ngunit sa halip, ang naramdaman niya ay ang marahan at magaspang na palad ng matanda sa kanyang pisngi, isang haplos na hindi marahas, kundi nakikiramay. Hindi ang pagiging mahirap ang nakakahiya, Ija, mahinang sabi ni Lola Gunita. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang nakakahiya ay ang paglimot sa pinanggalingan mo. Ang mga salitang yon ay mas tumagos pa kaysa sa anumang sampal. Bumasag ito sa huling pader na nagpoprotekta sa puso ni Marilag at ang lahat ng sakit, takot at pagsisisi na matagal na niyang itinatago ay bumuhos. Humagulgol siya. Isang malakas, hindi mapigilang pag-iyak na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang tunog ng kanyang pagkasira ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bangko, isang malungkot na musika sa pagtatapos ng isang trahedya. Kapag nabasag ang isang salamin, hindi na ito maibabalik pa sa dati. Ngunit sa bawat piraso, sa bawat basag na bahagi, ay may pagkakataon tayong makita ang ating sarili. Hindi ang perpektong imaheng ating binuo, kundi ang totoong mukha na matagal na nating itinatago. Ang sumunod na mga minuto ay isang malabong panaginip para kay Marilag. Ang bangkong Hiraya, na dati isang kaharian ng kaayusan, ay naging sentro ng isang tahimik na kaguluhan. Ang mga auditor ng BSP ay kumikilos ng may tiyak na awtoridad. Si Don Soliman, na kanina lang ay isang hari sa kanyang tore, ay walang imik na sinamahan ng mga security personnel palabas ng bangko. Ang kanyang mukha ay blangko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isa na siyang estatwang nabasag.
Naiwan si Marilag sa gitna ng lahat. Nakatayo sa likod ng kanyang counter na parang isang haligi ng asin. Ramdam niya ang bawat tingin, ang bawat bulong. Para siyang hubad sa harap ng isang madla. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan at ambisyon ay natuklap. Inilalantad ang nanginginig na kaluluwa sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang humiwalay sa grupo at naglakad patungo sa kanya. Si Lola Gunita. Isang senyas mula sa kamay ng Inspector General ang nagpatigil sa lahat ng nasa paligid. Tila huminto ang oras. Sumunod ka sa akin. Mahinahong utos ni Lola Gunita. Walang lakas na tumanggi si Marilag. Para siyang isang papet na kinalas ang tali. Sumunod siya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagalaw. Dinala siya ni Lola Gunita sa isang maliit at bakanting meeting rooms sa gilid. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa ingay sa labas. Silang dalawa lang, ang hukom at ang nasasakdal. "Papatawad po," simula ni Marilag. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. "Hindi. Hindi ko po sinasadya. Kailangan ko lang po ng trabaho. Gusto ko lang." Hindi niya mahanap ang tamang mga salita. Ang lahat ng kanyang mga dahilan ay tunog hungkag at walang saysay. Hindi siya pinatapos ni Lola Gunita. Tumingin ito sa kanya, hindi nang aakusa, kundi may malalim na pagtatanong sa mga mata. "Anak," sabi nito, ang bawat salita ay malumanay, ngunit tumatagos hanggang sa buto. "Sagutin mo ako, saang baryo ka nga ba galing?" Ang tanong na yon, hindi isang tanong tungkol sa kanyang kasalanan. Hindi isang tanong tungkol sa bangko. Isang tanong tungkol sa kanya. At iyon ang tuluyang bumasag sa kanya. Ang tanong na iyon ang nagpabalik sa lahat ng alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot araw-araw. Ang amoy ng putik pagkatapos ng ulan. Ang kalyo sa mga kamay ng kanyang ina na naglalabada. Ang kupas na bestida na paulit-ulit niyang isinusuot sa eskwela. Ang pangungutya ng mga kalaro niya dahil wala siyang pambili ng bagong sapatos. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hiya, ang lahat ng pangarap na makatakas, lahat ay bumalik sa isang malakas na alon. Napahagulgol si Marilag. Hindi na isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na pag-iyak na puno ng sakit at pagsisisi. Napayuko siya. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay na para bang kaya nitong itago ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naramdaman niya ang isang marahang pagdampi sa kanyang balikat. At nang iangat niya ang kanyang luhaang mga mata, nakita niya si Lola Gunita na inaabutan siya ng isang puting panyo. "Tumahan ka na," sabi ng matanda. Kinuha ni Marilag ang panyo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang simpleng kabaitan na iyon, mula sa taong kanyang pinakamasakitan, ang lalong nagpadurog sa kanyang puso. Nang bahagya siyang kumalma, bumukas ang pinto. Pumasok si Dana Reyes. May dalang isang opisyal na sulat. Tumayo ito sa tabi ni Lola Gunita. Ang muka ay nananatiling propesyonal. "Marilag di Mayuga," sabi ni Dana sa isang formal na tono. Matapos ang paunang pagsusuri ng Inspector General, narito ang desisyon ukol sa iyong katayuan. Napapikit si Marilag, hinihintay ang hatol na alam niyang nararapat sa kanya. Ang pagkatanggal sa trabaho dahil sa iyong naging asal na isang malinaw na paglabag sa Code of Ethics, ngunit isinasaalang-alang din ang posibilidad ng pagbabago. Hindi ka tatanggalin sa trabaho. Napadilat si Marilag, hindi makapaniwala. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit agad din itong namatay sa sumunod na sinabi ni Dana. Sa halip, ikaw ay isa sa ilalim sa isang mandatory moral and service retraining program sa loob ng 6 na buwan. Epektibo bukas ang una mong assignment. Huminto si Dana at tiningnan siya ng diretso sa mata na para bang tinitiyak na bawat salita ay babagsak ng may bigat.
ay ang magsilbi bilang isang volunteer staff sa community center sa Barangay Malaya. Ang sentrong iyon ay ang pinakaunang proyekto na muling binuhay at pinopondohan ng Hiraya Legacy Fund. Natigilan si Marilag. Ang kanyang hininga ay nawala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Ang hatol ay hindi pagpapatalsik. Mas malala pa. Ito ay pagbabalik. Isang pagbabalik sa mundong kanyang tinalikuran. Isang pagharap sa mga mukhang kanyang hinamak. Ito ay hindi parusa. Ito ay pagtutuwid. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito ang magiging pinakamahirap na paglalakbay ng kanyang buhay. Sabi nila, ang pinakamadilim na silid ay hindi ang walang ilaw, kundi ang isang pusong puno ng pagsisisi. At sa katahimikan ng silid na ito, madalas nating natatagpuan ang mga multo ng kahapon, mga alaala, at mga salitang babasag sa ating pagkatao upang muli tayong buuin. Ang bahay ni Don Soliman Alcacid ay isang palasyo ng katahimikan. Ang bawat muebles ay mamahalin, ang bawat dekorasyon ay pinili ng may panlasa, ngunit ngayong gabi, ang karangyaan ay walang kahulugan. Ang malawak na espasyo ay nagpapatingkad lamang sa kanyang pag-iisa. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Naglakad siya sa dilim, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga bintanang tanaw, ang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang syudad na dati nasa kanyang mga palad, at ngayoy tila nangungutya sa kanyang pagbagsak. Ibinagsak niya ang sarili sa isang leather na sofa. Ang salitang suspendido ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Sa isang araw, nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan. Sa galit, kinuha niya ang isang babasaging paperweight mula sa mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, ngunit hindi ito nagbigay ng ginhawa. Tinitigan niya ang mga nagkalat na piraso sa sahig, kumikinang sa dilim. Ganoon siya ngayon, basag, durog. Pagod na tumayo siya at nagtungo sa kanyang home office, hindi para magtrabaho, kundi para maghanap. Sa ilalim ng kanyang mesa, sa pinakalikod ng isang cabinet na puno ng mga papeles ng negosyo, may isang baul na kahoy. Matagal na itong hindi nabubuksan. Puno ng alikabok. Dito niya itinago ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang lolo. Ang sentimental na basura, ayon sa tawag niya rito noon. Binuksan niya ang baul. Ang amoy ng lumang papel at nabubulok na alaala ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato, mga medalya, at isang makapal na leather-bound journal. Ang journal ng kanyang lolo Ignacio. Nag-aalangan, kinuha niya ito. Umupo siya sa sahig at sa liwanag lamang ng buwan mula sa bintana, sinimulan niyang basahin. Ang sulat kamay ng kanyang lolo ay elegante at matatag. Ang mga pahina ay puno. Hindi ng mga numero o ng mga diskarte sa negosyo, kundi ng mga pangarap. Mga pangarap para sa isang bangko na magiging kaagapay ng karaniwang Pilipino. Natagpuan niya ang isang entry na may petsang kasabay ng pagkakatatag ng Hiraya Legacy Fund. Isinilang ngayon ang Hiraya, basa niya sa isipan. Hindi lamang bilang isang bangko, kundi bilang isang pangako. Isang pangako na walang Pilipinong maiiwan, na ang bawat pangarap, gaano man kaliit, ay may halaga. Itong pondo ay hindi isang gastos, ito ang ating kaluluwa. Ang araw na kalimutan nating ito ay ang araw na ang bangkong Hiraya ay magiging isang gusali na lamang na walang puso. Habang nagbabasa siya, isang bagay ang nagsimulang mamatay sa loob niya, ang kanyang kayabangan. At isang bagay ang nagsimulang mabuhay, ang kanyang konsensya. Ang mga salita ng kanyang lolo ay parang mga matang nakatitig sa kanya mula sa nakaraan, hindi nagagalit, kundi nagtatanong, "Apo, anong ginawa mo?" Isinara niya ang journal.
Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng kanyang kasalanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Don Soliman ang pagtulo ng luha sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya, hindi dahil sa nawala sa kanya, kundi dahil sa kanyang nakalimutan. Umiyak siya para sa lolo na kanyang binigo. Kumuha siya ng papel at pluma. Nagsimula siyang magsulat. Isang liham. Hindi niya alam kung para kanino. Marahil para sa kanyang lolo. Marahil para sa kanyang sarili. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pagsisisi, ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nang matapos siya, madaling araw na. Ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula ng magliwanag. Tinitigan niya ang sulat. Alam niya na hindi ito sapat. Ang mga salita ay walang halaga kung walang gawa. Tumayo siya, naligo, nagbihis. Ngunit sa halip na ang kanyang mamahaling suit, ang pinili niya ay isang simpleng polo shirt at pantalon. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Alam niya kung saan matatagpuan ang community center ng Barangay Malaya. Minsan niya itong tiningnan sa mapa noong pinag-aaralan niya kung paano ititigil ang pondo nito. Ngayon, pupuntahan niya ito hindi para sirain, kundi para hanapin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Marahil, para hanapin ang daan pabalik. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking anunsyo o mga bagong patakaran. Nagsisimula ito sa maliliit na kilos, isang ngiti, isang pagbati, isang kamay na iniaabot. At kapag ang maliliit na kilos na ito ay pinagsama-sama, nakakalikha ito ng isang alon na kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na dalampasigan. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang yumanig ang lindol ng katotohanan, ang tawag ng mga empleyado sa araw ng pagdating ni Inspector General Gunita Makisig. Ang bangkong Hiraya ay nagbago. Hindi sa istruktura o sa kulay ng pintura, kundi sa hangin na humihinga sa loob nito. Walang sino man ang mas nakakaramdam nito kaysa kay Mang Diwa Cruz. Pagkatapos ng insidente, sa gitna ng lahat ng suspension at investigasyon, isang nakakagulat na anunsyo ang ginawa. Si Mang Diwa, ang matagal ng gwardiya, ay itinalaga bilang bagong pinuno ng Heartfelt Customer Service Training. Sa una, hindi siya makapaniwala. Siya, isang simpleng gwardiya, ngunit ang utos ay personal na nagmula kay Lola Gunita. Ang sabi nito sa kanya sa isang maikling pag-uusap, "Mang Diwa, ikaw ang tanging tao sa loob ng bangkong ito na hindi nakalimot kung paano tumingin sa kapwa-tao. Turuan mo sila ng iyong nakikita." At iyon ang kanyang ginawa. Ngayon, sa halip na baril, ang dala niya ay isang clipboard. Sa halip na magbantay sa pinto, naglalakad siya sa loob ng bangko, inoobserbahan ang bawat interaksyon. "Magandang umaga po," bati ng isang batang teller sa isang matandang babaeng nagtitinda ng sampaggita na pumasok para magdeposito ng kanyang kakarampot na kita. "Halika po, dito po kayo. Ako na pong bahala sa inyo." Napangiti si Mang Diwa. Dati, ang mga ganitong kliyente ay hindi pinapansin o mas masahol pa, pinagtitinginan na parang dumi. Ngayon, sila ang inuuna. Isang bagong patakaran ang ipinatupad, ang Priority Lane for Akling Citizens, na nagbibigay daan sa mga senior citizen, PWD at maliliit na negosyante. Nakita niya ang bagong branch manager na personal na pinili ng BSP na lumabas mula sa opisina nito hindi para magkape, kundi para tulungan ang isang lalaking nalilito sa pag-fill up ng kanyang form. Ang pagbabago ay totoo, nararamdaman. Sa kanyang mesa, may isang liham na naghihintay. Galing ito sa opisina ni Lola Gunita. Binuksan niya ito. Isa itong formal na liham ng pasasalamat para sa kanyang serbisyo, ngunit sa dulo, may isang sulat kamay na mensahe. "Mang Diwa, salamat sa pagiging ilaw sa gitna ng dilim. Ang mga taong tulad mo, ang tunay na yaman ng Hiraya." Naramdaman ni Mang Diwa
ang pangingilid ng kanyang luha. Sa buong buhay niya ng paglilingkod, ngayon lang niya naramdaman na ang kanyang trabaho ay may tunay na halaga. Nang hapon na iyon, may kailangan siyang dalhin sa community center sa Barangay Malaya. Isang donasyon mula sa mga empleyado ng bangko. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya ang sentro mula nang ito'y muling buhayin. Pagdating niya, ang sumalubong sa kanya ay isang masiglang lugar. Ang mga bata ay nagbabasa sa isang maliit na aklatan. Ang mga nanay ay dumadalo sa isang seminar tungkol sa pagnenegosyo. Ang hangin ay puno ng pag-asa. At doon, sa isang sulok, may nakita siyang isang pamilyar na figura. Isang babae, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, walang bakas ng makeup. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Matiyagan niyang tinuturuan ng isang matandang lola kung paano isulat ang sarili nitong pangalan. Si Marilag. Ngunit hindi ito ang Marilag na kilala niya. Ang Marilag na ito ay walang bahid ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanuri. Sa halip, ang mga ito ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Mang Diwa sa kanya dati. Pasensya. Katahimikan. Nang mag-angat ng tingin si Marilag at makita siya, hindi ito umiwas. Sa halip, isang maliit at nahihiyang na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti. Tumangulang si Mang Diwa bilang pagbati, isang tango ng pagkilala. Habang inilalapag niya ang kahon ng mga donasyon, narinig niya ang boses ng matandang tinuturuan ni Marilag. Salamat, Ija, ha? Napakabuti mong bata. Narinig ni Mang Diwa ang sagot ni Marilag. Mahina, ngunit malinaw. Hindi po, Nay. Mas mabuti po kayo. Nagpapasalamat po ako na tinuturuan niyo rin po ako. Umalis si Mang Diwa sa community center na may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ang pagbabago ay hindi lamang nangyayari sa loob ng makintab na pader ng bangko. Nangyayari rin ito sa loob ng mga pusong minsan nang naligaw. Ang pagpapatawad, kung minsan, ay hindi isinasatinig. Hindi ito isinusulat sa papel o isinisigaw sa hangin. Ang tunay na pagpapatawad ay isang katahimikang nauunawaan ng dalawang pusong minsan nang nagkasakitan. Isang katahimikang nagsasabing, nakita ko ang pagbabago mo at iyon ay sapat na. Bago tuluyang lisanin ang distrito ng Silangan at isara ang kaso ng Bangkong Hiraya, may isang huling lugar na nais bisitahin si Lola Gunita, hindi bilang Inspector General, kundi bilang si Gunita, isang ordinaryong lola. Ang community center sa Barangay Malaya ay puno ng buhay. Ang amoy ng libreng kape at pandesal ay humahalo sa halakak ng mga bata. Ang dating bodega na walang laman ay isa na ngayong pugad ng pag-asa. Umupo si Lola Gunita sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang lahat ng pinangarap nang yumaong si Don Ignacio Alcacid. Nakita niya ang bunga ng pondong minsan nang ibinaon sa limot. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pamilyar na figura. Si Marilag. Abala ito sa pag-aasikaso sa mga bata sa reading corner. Pinupunasan niya ang sipon ng isang paslit. Tinutulungang baybayin ng isa pa ang kanyang pangalan. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang mga kamay, na dati laging may perpektong manicure, ay may bahid na ngayon ng tinta ng pentel pen at marahil ilang kalyo. Nang mapansin ni Marilag si Lola Gunita, natigilan ito. Ngunit ang dating takot ay napalitan ng isang mahiyang ngiti. Dahan-dahan itong lumapit. May dalang dalawang tasang plastik ng kape. Lola Gunita, bati niya, ang boses ay mahinahon. Kape po kayo. Inabot niya ang isang tasa. Tinanggap ito ni Lola Gunita. Sa simpleng kilos na yon, isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ang gumuho. Salamat, Ija, sabi ni Lola Gunita. Tinitigan niya si Marilag. Hindi sinusuri, kundi tinitingnan. Mukhang masaya ka rito. Napatingin si Marilag sa paligid, sa mga batang masayang naglalaro. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Pagod po, pag-amin niya. Pero sa unang pagkakataon po sa maraming taon, panatag ang puso ko. Tumango si Lola Gunita. Walang nang kailangang idagdag pa. Iyon na ang sagot sa lahat. Maya-maya pa, isang anino ang tumakip sa kanilang kinauupuan. Nang mag-angat sila ng tingin, nakita nila ang isang lalaking buhat-buhat, ang isang sako ng bigas, papasok sa kusina ng sentro. Pawisan ito, at ang kanyang damit ay simple. Si Soliman Alcacid. Natigilan si Soliman nang makita si Lola Gunita. Ang sako ng bigas sa kanyang balikat ay tila bumigat palalo. Ang lahat ng salitang gusto niyang sabihin, ang patawad, ang salamat, ang pagsisisi, ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Walang nagsalita. Dahan-dahan, ibinaba ni Soliman ang sako ng bigas. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, humarap siya kay Lola Gunita. At sa harap ng lahat, sa gitna ng community center na itinayo ng kanyang lolo, dahan-dahan siyang yumuko. Isang malalim, tahimik na pagyuko. Hindi ito ang pagyuko ng isang empleyado sa kanyang amo. Ito ang pagyuko ng isang kaluluwang kinikilala ang kanyang pagkakamali. Isang pagyukong humihingi ng tawad nang walang salita. Hindi kumibo si Lola Gunita. Tinitigan niya lang ang lalaking minsan ay hari sa kanyang tore at ngayoy nagpapakumbaba sa sahig na semento. Pagkatapos ng ilang sandali, maran siyang tumango. Isang bahagyang tango, isang tango ng pagtanggap, isang tango ng pagpapatawad. Tumayo ng tuwid si Soliman. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Soliman, may luha ng pagsisisi, ngunit mayroon na ring kislap ng bagong simula. Tumalikod si Soliman at tahimik na nagpatuloy sa kanyang ginagawa, nagbuhat ng isa pang sako. Napabuntong hininga si Lola Gunita. Ngunit sa pagkakataong ito, magaan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga batang tumanggap ng scholarship mula sa Hiraya Legacy Fund, masayang nagkukulay sa isang mesa. Ang kanyang misyon ay hindi lamang ang magparusa. Ito ay ang maghilom. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilapag ang kanyang tasa ng kape. Walang paalam. Tulad ng isang anino, tahimik siyang lumabas ng community center. Iniwan ang ingay ng bagong pag-asa. Ang kanyang misyon ay hindi lang nagwakas. Ito ay tunay na naganap. Ang bawat kwento ay may katapusan. Ngunit ang mga aral na iniiwan nito ay nananatili. Humahabi sa tela ng ating mga buhay, nagpapaalala sa atin ng mga katotohanang minsan nating natuklasan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ingay na ating nililikha, kundi sa katahimikang nagiiwan ng pagbabago. Makalipas ang ilang buwan, ang distrito ng Silangan ay nagpatuloy sa kanyang mabilis na ritmo. Ang mga toreng salamin ay nakatayo pa rin, sumasalamin sa asul na langit. Sa loob ng Bangkong Hiraya, ang serbisyo ay nagpatuloy, ngunit mayroon ng bagong puso, isang bagong diwa na tumitibok sa bawat transaksyon. Ngunit ang ating kwento ay hindi nagtatapos doon. Nagtatapos ito dito, sa maingay at makulay na puso ng Maynila, sa Quiapo. Sa gitna ng libu-libong taong naglalakad, sa gitna ng mga nagtitinda ng mga agimat at mga halamang gamot, isang matandang babae ang mabagal na naglalakad. Ang kanyang bestida ay simple, ang kanyang buhok ay nakapusod. May dala siyang isang maliit na bayong na puno ng sariwang gulay. Siya si Lola Gunita Makisig. Hindi ang Inspector General, kundi isang ordinaryong mamamayan, isang byuda, isang lola sa kanyang komunidad. Walang nakakakilala sa kanya rito. Walang nakakaalam sa bagyong kanyang pinakawalan, sa turing kanyang giniba, sa mga buhay na kanyang binago. At iyon ang gusto niya. Huminto siya sa isang maliit na bangketa para bumili ng isang pirasong kakanin mula sa isang matandang nagtitinda. Ngumiti siya at nagpasalamat, at ang ngiting isinukli sa kanya ay totoo at mainit. Habang naglalakad siya pauwi, napadaan siya sa isang maliit na branch ng isang ibang bangko.
Nang mapansin ng gwardiya sa pinto ang papalapit na matanda, hindi ito sumimangot o nagtaas ng kilay. Sa halip, ngumiti ito at bahagyang binuksan ang pinto. "Magandang hapon po, Nay. Tuloy po kayo kung may kailangan po kayo." Magalang na sabi nito. Ngumiti lang pabalik si Lola Gunita at umiling. "Salamat, iho. Napadaan lang." Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi niya alam kung ang kilos ng gwardiya ay resulta ng mga bagong patakaran na ipinatupad sa buong industriya matapos ang nangyari sa Hiraya o dahil lang sa simpleng kabutihang loob. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ang isang maliit na binhi ng pagbabago ay naitanim. At sa libu-libong sulok ng syudad, sa libu-libong interaksyon sa bawat araw, ang binhing iyon ay dahan-dahang tumutubo. Patuloy siyang naglakad, papalayo sa kamera ng ating isipan. Ang kanyang figura ay dahan-dahang lumiliit at humahalo sa karamihan. Isang bayaning hindi nakikita, isang tagapagbantay ng dangal na walang pangalan. Sapagkat itinuro niya sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa suot, hindi tinitimbang sa yaman, at hindi nakikita sa panlabas na anyo. Ito ay nararamdaman sa paraan kung paano natin tinatrato ang ating kapwa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lola Gunita, ni Marilag, at ni Don Soliman. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa damit o yaman, kundi sa habag at respeto na ibinibigay niya sa kanyang kapwa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating istorya. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang magpatuloy na lumikha ng mga kwentong pumupukaw sa puso at isipan. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakamahalagang aral na napulot ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto naming mabasa ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at ang aral na hatid nito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago po kayo sa aming channel, mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat kwento, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.